Hello freelancers, July na po, pwede na tayo mag-file ng second quarter income tax return. At para doon itong video na to, I will share a quick guide. Susundan mo na lang po. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. So ito guys, second quarter ITR 2024 filing guide. This is for freelancers na gumagamit ng 8% income tax rate option. Apat na senaryo ang i-share ko, pero maglalagay ako ng timestamps para papanoorin mo lang kung ano ang applicable sa'yo. Start tayo sa number 1, freelancer professional for BIR registered January 2024 and prior years. So kung nakapag-file ka na ng first quarter ITR, ito ang applicable sa'yo, at kung registered ka na rin, prior years. Let's start. First step is BIR Certificate of Registration. Ayan, dyan natin makikita kung ano ang kailangan nating i-file. Nakalagay dito, 1701Q, Quarterly Income Tax Return. And then, kailangan natin yung EBIR software para makapag-file na tayo. So, dito yung TIN. Pag di mo pa memorize, ayan, nasa Certificate of Registration siya. Fill out yung TIN. And then, dahil continuation ito, nakapag-file na ako ng first quarter, i-click ko lang yung tab, nakasave na sa EBIR ang profile ko. So, mag-auto fill out na siya. Ayan. Then, dito na tayo sa list of BIR forms. 1701Q version 2018. Very important guys, version 2018 ang gagamitin natin. Click and then click fill up. Number 1, 2024, automatic nakalagay. Number 2, ano yung fina-file natin? Second quarter. Number 3, amended return, no. 4, 0, 5, automatic. 6, automatic. 7, professional. Dito nyo siya makikita guys sa Certificate of Registration din. Ayan, click. And then number 8, ATC or alphanumeric tax code 017, 8% professional. Number 9, automatic. 10, address automatic. 11, date of birth, manual siya nilalagay. Email address automatic. Citizenship, manual. Capital letters lagi tayo guys. 14, leave as blank. 15, no. 16, automatic, 8%. And then part 2, background information on spouse, leave as blank. And then, okay na, we can click validate para ma-check natin. If validation successful na siya, ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click OK and then click edit. Page 2 na tayo. For 8%, dito siya sa schedule 2. Number 47, dito natin ilalagay ang income natin for the second quarter. And then ito guys, maganda meron kayong income summary para madali na siya. So ang income ko for second quarter, April to June, is 240,000. Ayan ang ilalagay natin dito sa 47A. 48, 0, 49, automatic 50. Kailangan daw yung item 51 ng previous quarter, which is meron ako dahil nag-file ako ng first quarter. So ito siya guys, yung final ko ng first quarter. First quarter ITR ko ito. Ayan, number 51A ang kailangan ko dito na figure. So nakalagay 240,000. Ilalagay ko siya dito sa 50A. 240,000. So ganyan siya guys, continuous po ang filing natin or cumulative. Kailangan mo rin yung figure from the first quarter income tax return. 51A, automatic. 52A, yung non-taxable income na 250,000. Manually po siya nilalagay, very important. Ayan, and then 53A, automatic. 54A, automatic. Ang tax due ko ay 18,400. And that's it. Validate natin. Tapos na guys. Balik tayo sa page 1. Ayan, nakalagay dito, tax due ko 18,400. And then, i-file na natin siya online. Submit, click OK. And then, this is the last step, guys. Dapat mag-pop out yung successfully submitted. Hindi ko na siya igagawin dito dahil for example purposes lang ito. Pero ito siya. Sa akin, ewan ko bakit
unang filing ko lagi siyang unsuccessful. So ang gagawin nyo guys, i-resend lang, i-file ulit hanggang mabasa nyo tong submit successful. And then tapos na. So ito yung final output guys. I-print out nyo ng PDF, page 1 and page 2, yung 1701Q. And then ito yung mare-receive sa email. Pag na-receive ko na ang email confirmation or yung tax return receipt confirmation, pwede ko na siyang bayaran online. Me personally, I prefer Maya dahil online lang, di ba? Sa phone lang siya. Dapat lang mag-triple check lagi. Lahat ng information are important. So ito, 18,420. Yung 20 pesos, meron convenience fee or service charge si Maya. 'Di ba ang kailangan kong bayaran ay 18,400. Ayan, so make sure meron kayong sobra na 20 pesos para sa service charge. That's it guys. Tapos na tayo sa first scenario. Scenario 2, freelancer nakaka-register pa lang ng second quarter. Dito sa example natin, kaka-register ko ng April 1. Pero kahit kaka-register mo lang ng May or June, pwede mo pa rin gamitin to as your guide. First step, BIR Certificate of Registration. So ito yung COR ko. Makikita nyo, kaka-register ko lang ng April 1. Nakalagay dito, kailangan ko mag-file ng 1701Q quarterly. Itong nasa taas naman, annual yan eh. Ito yung annual ITR. Next year pa yan. Nakalagay dito sa tax types ko, dalawa lang. Ngayon, kailangan kong i-file tong quarterly income tax return. So, file na tayo sa EBIR natin. Kung wala ka pang EBIR, download mo siya sa BIR website. All information are important since newly registered ako. Very important yung COR. Doon manggagaling yung information dito. TIN, RDO code. Yan, fill out nyo lahat. Since sa akin guys, nakasave na, nag-auto fill out na siya. Pero kung ikaw first time pa lang, very important lahat, RDO code, nandyan din yan sa COR mo. Ayan, 28. And then line of business. Name, sundan nyo yung format. Last name muna, first name, and then middle name. Zip code, telephone number, and then email. Very important yung email guys dahil dyan ipapadala ni BIR yung email confirmation. And then dito na tayo sa list of BIR forms. Hanapin yung 1701Q version 2018. Very important, version 2018 yung pinaka-updated na BIR form for quarterly income tax return. Click natin yan. Click fill up. Click OK. Dito na tayo guys. Page 1, number 1. For the year 2024, automatic. Number 2, anong quarter fina-file natin? Second quarter. Number 3, no. 4, 0. 5, automatic yung TIN. RDO code, automatic. 7, taxpayer type is professional. Makikita rin yan dito sa COR. Ayan siya guys. So. And then number 8, professional 8%, 017. Number 9, automatic yung name. 10, automatic address. 11, manual yung date of birth. 12, address, automatic. 13, citizenship. Manual siya nilalagay. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic 8%. And then part 2, background information on spouse, leave as blank. And then validate na natin. Pag validation successful, ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click edit dahil meron pa tayong i-fill out sa page 2. And then dito tayo sa schedule 2 dahil tayo ay 8%. And then number 47A, dito natin ilalagay yung income ko for the second quarter. So ito yung income summary ko. My total income for the second quarter is 190,000. So ganito siya guys, mas madali pag meron kayong income summary. Kukunin na lang natin yung total, 190,000. 48A, 0, 49, automatic. Number 50, total taxable income previous quarter, not applicable sa akin dahil kaka-register ko lang. Kaya 0 ang 50A, 51,
automatic 52A, dito ilalagay yung non-taxable income. Manually siya nilalagay 250,000. Very important ito guys. 53A, negative na yung taxable income ko dahil hindi pa naman ako lumagpas ng 250,000. Kaya 54 tax due is 0. Wala akong kailangan bayaran. Click validate. Click OK. And then that's it guys. Tapos na tayo. Pwede na natin siyang isubmit online. So ito siya. And then click OK. And then this is the last step guys, mag-okay sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na siya gagawin dahil for example lang itong pinapakita ko. Pero ito dapat siya guys, sa akin laging nag-fail yung unang submission. I-resend nyo lang siya. Very important, dapat mabasa nyo itong submit successful. Yan yung nasubmit nyo na successfully kay BIR. And that's it. Papakita ko yung final output. Ito siya guys, 3 page. I-print out nyo ng PDF yung 1701Q, page 1. Ayan, 0 tax due, page 2. And then ito yung mare-receive ko na email confirmation. So 3 pages siya. And then i-save natin siya online using Dropbox or Google Drive para safe lagi lahat ng BIR records natin. That's it. Less than 30 minutes. Tapos na po. Number 3 scenario, freelancer professional, kaka-register lang ng June 30. Last day, di ba? Pero ganyan siya guys, basta nag-register ka kahit anong date from April 1 to June 30, dito sa scenario na to, June 30 nag-register, kailangan pa rin mag-file ng second quarter income tax return. Pero dito, zero filing lang, wala pa po akong income for the second quarter. First step tayo, BIR Certificate of Registration. Kaka-register ko pa lang last day ng June, June 30. Sabi sa COR ko, kailangan kong mag-file ng 2 tax return, isang annual ITR, isang quarterly ITR. Yung ITR next year pa yan, ang pinakaunang annual ITR ko. Ngayon, ang ipa-file ko ay second quarter ITR. Zero filing. Punta na tayo sa EBIR. So ito siya guys. First step, yung TIN. I-fill out nyo yung profile. Triple check lahat ng information. Very important lahat yan. At magbe-base din siya sa BIR Certificate of Registration ninyo. So ayan, TIN, RDO code, line of business, name, address, zip code, telephone number, email address. Importante po lahat ng information. And then BIR form, punta pa tayo sa 1701Q version 2018. Very important, version 2018 yung pinaka-updated na quarterly income tax return. Click natin yan. Click fill up. Click OK. So ito siya guys. Page 1. Number 1, automatic 2024. Number 2, fina-file natin is second quarter. Number 3, no. Number 4, 0. Number 5, automatic yung TIN. 6, automatic RDO code. Number 7, professional. Makikita mo siya sa Certificate of Registration mo. So ito, ang taxpayer type ko is professional. Number 8, 017, professional 8%. Number 9, automatic yung name. 10, automatic. Address, zip code, 10A automatic. 11, manual yung date of birth. 12, automatic yung email address. Citizenship, manual siya nilalagay. 14, libas blank. 15, tick no. 16, automatic sa 8%. And then part 2 na tayo, background information on spouse, leave as blank, and then click validate. So ayan, pag validation successful, ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information. Click OK, and then click edit. Punta tayo sa page 2. And then dito tayo sa 8% income tax rate. Schedule 2. And then zero filing, wala po akong income. Dito sa 47 nilalagay yung income. So 0 lang siya. Kaya ang tawag dito ay zero filing. 48, 0, 49, 0, 50 is 0 din. And then dito yung 52 na lang yung lalagyan natin, yung non-taxable income na 250,000. Manual kasi yan nilalagay. And then ayan siya, negative 250,000 ang taxable income. Tax due is 0. So ganyan lang mag-zero filing guys.
And then tapos na. Validate and submit final copy. Click OK. And then this is the last step. Agree to terms of service agreement. Hindi ko na siya i-proceed dahil for example purposes lang ito. Pero ito papakita ko guys. Very important makita nyo yung successfully submitted. Ito siya. In my experience, lagi nagfe-fail po yung una kong submission. Ewan ko kay BIR kung sino ang may problem dahil ilang taon na itong ganito. And then, i-resend lang natin siya. Make sure ito yung mababasa nyo, submit successful. And then, I will show you the final output. Ito siya guys. I-print out nyo ng PDF para maganda yung BIR records nyo. Page 1, page 2, and then last page yung email confirmation. So ito yung complete zero filing ko ng second quarter. I-save nyo siya online using Dropbox or Google Drive para safe lagi ang records natin. Tapos na po, ganito po pag sinabi nating zero filing. Scenario 4, freelancer professional, mixed income earner. Ito po ay para sa mga freelancer na merong employment income ng year 2024. And then continuation lang ito dahil first quarter nag-file na rin po ako dito sa scenario na to. Let's start. First step, BIR Certificate of Registration. Ayan, nag-register ako ng January 2024. Pero currently employed po ako at nag-freelance din ako. Kaya ako ay mixed income earner. Nakalagay dito sa tax types, dalawa ang kailangan kong i-file. Isang quarterly, saka isang annual. So itong annual ITR, next year pa naman yan. Ngayon, ang kailangan kong i-file ay itong second quarter income tax return. And then proceed na tayo sa EBIR. Input natin yung TIN. Dahil continuation lang ito at nakasave na yung profile ko sa EBIR ko, i-click ko lang yung tab pagka fill out ko ng TIN. Automatic na po siya. Click lang yung tab sa keyboard nyo. And then, list of BIR forms. Punta tayo sa 1701Q version 2018. Very important po, version 2018, ang pinaka-updated na 1701Q. Click natin yan. And then click fill up. Click OK. So page 1 tayo guys. Number 1 for the year 2024 automatic. Number 2, anong quarter yung fina-file natin? Second. Number 3, no. Number 4, 0. Number 5, automatic yung TIN. Number 6, RDO automatic. Number 7, professional po. And then number 8, pipiliin natin is 8% mixed income. 016. Number 9, automatic yung name. 10, automatic yung address. Zip code, 10A, automatic. 11, manual po yung date of birth. Number 12, email address, automatic. 13, citizenship, manual po nilalagay. All capital letters po pag nag-fill out tayo ng any tax returns. Number 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic po yung 8%. And then click natin yung validate to see if na-fill out na natin lahat ng required information sa page 1. Validation successful, ibig sabihin na-fill out ko na po lahat ng required information. Click OK. Click edit dahil may i-fill out pa tayo sa page 2. And then dito tayo sa schedule 2 for 8%. Number 47, yung income ko for the second quarter. So ito siya guys. Maganda, may income summary po tayo para mas madali nating makita. Total income ko from April to June ay 240,000. So siya yung ilalagay natin sa 47A. 48A, 0, 49 automatic, 50A, total taxable income from previous quarter. And applicable sa akin to dahil nag-file ako ng first quarter income tax return. Kunin ko ang information, number 51. Ito siya guys. First quarter na final ko, punta daw tayo sa number 51. Number 51 is 240,000. So ganyan ang filing guys, cumulative po siya, continuous siya. Kailangan din natin yung information or yung income natin sa previous quarter. 240,000, so 51 automatic, 480,000. 52, very important, 0 lang po ito for mixed income earner. Wala po tayong non-taxable income na i-claim sa pagpa-file
ng freelancing income natin. Dahil i-claim naman ito or isasama ito ng employer mo sa pag-file ng salary taxes mo. Doon siya mako-consider yung 250,000. Hindi naman siya nawala. Kaya hindi mo na siya pwedeng gamitin dito. Kaya 52A is zero lang siya. Taxable income 480,000. May tax due ako. Kailangan kong magbayad ng 38,400. Dito naman tayo sa Schedule 3, tax credits or payments. And yes, may binayaran po ako ng first quarter filing ko. Ito, hanapin natin. Ito yung final ko ng first quarter. Ayan, nagbayad ako ng 19,200. Ito yung final ko ng first quarter. Guide. Ito rin yung guide natin ng first quarter. Tuloy-tuloy lang siya, guys. Ayan, 19,200. Yung 20 pesos, service charge po yan ni Maya. Ilalagay natin siya dito sa number 56. Tax payment previous quarter, 19,200. And then, ayan, other fields are zero. Total tax credits 19,200, kaya may kailangan na kong bayaran. Tax payable is 19,200. And that's it. File na natin, submit final copy, click OK. And this is the last step, mag-OK sa terms of service agreement. And then very important, dapat makita nyo yung successfully submitted. In my experience, lagi nagfe-fail yung una. Ganito yung lumalabas pag unang submission ko, not submitted nakalagay. I-resend lang natin siya, click OK, hanggang mabasa nyo na mag-pop out si submit successful. Very important. Ayan, tapos na guys, ipapakita ko yung final output. So ito guys, dapat i-print out nyo ng PDF. Kagaya nito, ito mismo pinapakita ko, ganito dapat ang pag-ayos natin ng BIR tax returns natin para maganda yung records natin. Page 1, yung tax return. Page 2, ng tax return. And then page 3, yung email confirmation. Pag na-receive ko na to, pwede ko na siyang bayaran online. In my case, prefer ko sa Maya. So ito, babayaran ko siya sa Maya. 19,200. Again, may 20 pesos po na service charge si Maya, kaya 19,220 yan. Dapat i-consider nyo sa pag-budget, dapat lagi may 20 pesos para sa service charge. And that's it. Tapos na po tayo sa pag-file ng second quarter income tax return as a mixed income earner. Frequently asked questions in filing quarterly income tax return. Number 1, kailangan ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? Hindi na po. Online filing, online payment, wala na pong kailangan tayong gawin sa BIR office. Number 2, pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes. Kailangan mo mag-print out ng 3 copy ng tax return, pati email confirmation, dahil yung 1 or 2 copy kukunin ni bank teller, and then yung isang copy ang may iwan sa'yo as your original copy. Take note, sa authorized agent banks lang ni BIR pwedeng magbayad. Number 3, paano ko makukuha ang ITR ko? Ayun po, tayo po mismo ang mag-print ng ITR natin using the eBIR. So gamit tayo ng PDF printer para ma-print out ito. Hindi po si BIR ang mag-i-email sa'yo ng ITR mo. Ang mare-receive lang po natin ay email confirmation. Ang ITR, tayo as the taxpayer ang mismong mag-print out nito. Number 4, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng July 1 pero sa August 5 ko pa mababayaran. The answer is yes, pwedeng-pwede po. Ang importante lang, bayaran mo siya on or before the deadline. Dahil pag lumagpas ka ng deadline, considered late na po, may late payment penalty yon. Number 5, pwede ba bayaran ang tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? In general po, dapat hintayin muna natin yung email confirmation bago tayo magbayad. The only scenario na ipro-proceed mo na siya sa payment pag deadline na. Pero sure ka naman na submit mo siya successfully, pero hindi mo pa nare-receive yung email confirmation, i-proceed mo pa rin sa payment dahil
Kailangan mabayaran mo siya on or before the deadline. Pag lumagpas ka ng deadline, may penalty po yun. Number 6, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step after ko mag-file ng ITR? Pag wala ka naman kailangan tax na bayaran, ang pinaka-importante, i-save mo yung BIR tax return mo, yung BIR email confirmation, i-back up mo siya online using Google Drive or Dropbox. And then, okay na po yun. Number 7, kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes. Whether via email mo siya ise-send or hard copy, lagi po nating pirmahan ang ITR natin bago natin ito gamitin for requirement purposes. Last, number 8, may TIN na ako. Pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered as a freelancer? The answer is hindi po pwede. Pinaka first step muna, BIR registration. Dahil upon registration, doon pa lang natin mare-receive yung BIR Certificate of Registration. At kailangan natin yon para alam natin kung ano yung mga kailangan nating i-file. So that's it guys, mag-file na po tayo ng maaga. Huwag na natin hintayin yung deadline dahil hassle po pag na-late filing tayo at mahal pa yung penalty. Next guide natin is for third quarter income tax return. Start ng filing po sa October pa. More power sa freelancing business nyo, more clients. Stay safe. Bye-bye.